Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemo. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Muli akong nagsalita. Sabihin niyo, Amang, bukod sa pagtaboy sa masamang espiritong ito, ano pa po ang naiisip niyo sanang paraan para bumuti si Ate Rosalinda? Tanong ko pa kay Tata Dino. Wala nang ibang paraan kundi ang tapusin ang ingkubong ito. Kapag namatay siya, mawawala na rin ang sumpa. Sinubukan ko na ito, subalit hindi ko kaya ng mag-isa. Masyadong malakas ang nilalang at nadadaig nito ang mga orasyon ko. Pati bakod ko ay nagawa niya ring masira. Kaya wala akong makitang solusyon maliban sa tapusin talaga siya. Sige po, Amang, yan ang gagawin natin kung yan talaga ang desisyon nyo. Pero paano po ba nagsimula ang bagay na ito? Ibig ko pong sabihin, bakit naging ganun na lang si Ate Rosalinda? Parang hindi na siya babae nung nakita ko nakahiga sa kwarto. Pagtatakang tanong ko pa. Mahabang kwento, iyo. Pero sige, sasabihin ko pa rin sa'yo lahat para makakuha ka ng ideya. Okay lang po, Manong. Makikinig ako. Kanina, matapos ang pag-uusap namin ni Diego, sinabi niya sa akin na noong huling araw na ginamot ko siya, ay dito na nagsimulang magbago ang pag-uugali ni Rosalinda. Bandang 5:00 raw ng hapon, habang nagliligpit ng pinagkainan, ay may nakita si Rosalinda na may kumakaway na lalaking mataas, guwapo at maputi sa mismong labas ng bakuran nila. Sa pag-aakalang kaibigan ito ng asawa, ay sumilip siya rito at nginitian niya ang gwapong lalaki na nakasuot ng magarang damit at itim na pantalon. Gumanti rin siya ng pagkaway habang nakatayo pa rin ang lalaki sa labas ng kanilang bakuran. Nagtaka naman si Diego kung bakit siya kumakaway. Gayong wala naman itong nakikitang tao sa labas. Hindi pinansin ni Rosalinda ang sinasabing ito ng mister. Hanggang sa makalipas ang ilang sandali, ay nagdesisyon na siyang hugasan na lang ang mga pinggan. At nang sumapit na ang gabi, hindi akalain ni Rosalinda na dito na ulit magsisimula ang kakilakilabot sa buhay niya. 10 oras ng gabi nang ginising siya ng mga katok sa pinto sa labas ng bahay. Nagtataka si Rosalinda kung sino ang kumakatok sa ganoong oras. Gayong wala naman silang inaasahang bisita. Dahil gustong alamin, ay bumaba raw siya ng higaan. At pagkalabas niya galing ng kwarto, ay gano'n na lang ang gulat niya nang pagkabukas niya ng pinto. Nakita niya ang gwapong lalaki na nakatayo sa labas ng bahay. Subalit, ilang saglit pa, biglang nagbago ang itsura nito na mula sa pagiging magandang lalaki ay naging kakilakilabot na nilalang. Mas lalong tumangkad ang lalaki at humaba ang kanyang mga kamay at braso. Pati ang buhok nito ay humaba rin na aabot hanggang sa kanyang balikat. Kumapal ang balahibo nito nang lumaki pa lalo ang kanyang katawan. Ang kanyang tainga ay medyo tumulis at ang mga mata ay parang nanlilisik na mga ilaw sa gabi. Nakausli ang 4 na pangil sa labas ng kanyang mga labi. At may tumubong maliit na sungay sa kanyang noo. Pagkatapos ipakita ang tunay na anyo, ay lumapit na ito sa kanya. Ngunit sa sobrang takot ni Rosalinda, ay hindi na siya nakasigaw at diretso na siyang nahimatay sa sahig. Subalit, naramdaman pa rin niya na binuhat siya ng itim na inkubo. Tapos, ibinaba siya sa kama sa kabilang silid. At ang sumunod na nangyari ay dahan-dahan na ulit siyang hinalay hanggang sa makaraos ang hampas lupa na itim na ingkubong iyon.
Ano po ang mga sumunod na nangyari? Hindi po ba siya sinaktan nito o dinala sa kaharian nila? Tanong ko pa kay Tata Dino dahil medyo bitin ang kwento niya. Hindi naman, dahil pagkagising niya kinabukasan ay inakala niyang panaginip lang ang lahat. Subalit nang hubarin niya ang pangilalim na salawal ay ganun na lang ang pandidiri niya nang makita ang mga uod na nakakapit sa kanyang panloob. Sa pagkabigla ni Rosalinda at dala na rin ng takot ay nagsisigaw siya, kaya napatakbong papasok si Diego. At nakita niya rin mismo ang mga uod sa panloob ng kanyang asawa. Nagulat na lang si Rosalinda dahil habang kinakausap niya ang asawa ay biglang sumulpot sa tabi nito ang ingkubong itim. Ngunit siya lamang ang bukod tanging nakakakita. Agad na tumayo si Rosalinda upang subukang itaboy ang masamang espiritong iyon. Pinagmumura niya ito at pinagbabato ng mga bagay-bagay na mahawakan niya at pinapalayas niya. At sa pagpapalayas niya sa ingkubong iyon ay nagawa pa noong maghiganti. Minsan, habang nag-aayos daw ng sarili sa harapan ng salamin si Rosalinda, ay napansin niya sa suklay ang mga puting buhok na sobrang dami na at nakabugkos-bugkos ito sa ngipin ng suklay. Nang tignan niyang muli sa salamin ang sarili, ay ganun na lang ang pangingilabot niya na unti-unti magbago ang kanyang itsura. Pati na ang kanyang katawan ay dahan-dahan na rin pumayat at kumulubot. Ayon pa kay Diego, nang gabing silipin niya sa kwarto ang asawa, ay nagulat siya nang makitang iba na ang tingin niya rito. Tumanda na ito at halos butot balat na lang ang nakikita sa katawan ng asawa. Sa gulat ni Diego ay tinakbo niya ang asawa at pinaupo sa kama. Dito niya napansin na lumulubo na rin pala ang tiyan nito. Pero nang mahawakan niya ay nagtaka rin siya sapagkat sobrang tigas nito. Para siyang humawak sa bola at dahil sa pagpisil niya noon ay nasakta naman si Rosalinda. Sa sumunod na araw ay bumagsak pang lalo ang katawan ni Rosalinda dahil maging ang pagkain na kanyang kinakain ay nilalapastangan din daw ng ingkubo. Nilalagyan ng kung ano-anong basura, dumi at bubog bilang parusa sa kanya. Kaya hindi na rin halos makakain pa si Rosalinda. At sa sandaling ito ay naging ganun na nga ang kanyang itsura. Tata Dino, naniniwala po ba kayo na siya pa rin talaga iyon? Anong ibig mo sabihin, iho? Baka naman po kasi binago lang ng ingkubo ang itsura niya, tapos pinatanda para layuan ito ng asawa. Sagot ko pa, subalit umiling-iling si Tata Dino na ikinataka ko naman. Imposibleng mangyari yan dahil kilala naman ni Diego ang asawa niya. Mula ulo hanggang paa ay kabisadong-kabisado niya ang pag-uugali ni Rosalinda. Kung babaguhin ito si Rosalinda, malamang gagawa ito ng mga bagay upang manlinlang sa ating isipan. Siguradong nasa kaharian ngayon ang inkubo. Nag-aantay pa ng pagkakataon para kunin ang tuluyan si Rosalinda at isama na. Pero nandito po siya, Amang. Sambit ko pa. Nagulat ang albularyo sa sinabi ko. Mabilis niyang iginala ang tingin sa buong paligid hanggang sa huminto sa akin. Tapos sinawakan niya ang aking balikat. Sabihin mo, iho, nasaan siya? Nandoon po siya sa kabilang kwarto. Sabay itinuro ko ang bakanting silid na katabi ng silid ni Rosalinda. Kabadong tumayo si Tata Dino at lumapit sa kwarto. Subalit pinigilan ko na rin siya agad bago niya pamabuksan ang pinto ng silid. Bakit? Pagtatakang tanong nito na may halong pagkagulat. Wala na po siya dyan, sabi ng gabay ko ngayon lang. Tugon ko pa dahil dito nakahinga ng maluwag si Tata Dino at binitawan niya ang siradura ng pinto.
Lumayo kami sa kwarto para mag-usap tungkol sa gagawing plano sa pagpapaalis sa inkubong itim na nagsimula ng pamugaran ang bahay. Sinabi ko lahat kay Tata Dino ang mga naisip kong plano at sinabi niya rin sa akin ang mga dapat na gawin. Kailangan mahuli natin ito sa akto para madali siyang maikulong sa patibong natin. Gagawa tayo ng patibong sa kanya na hindi niya matatakasan. Tapos, ikaw na ang bahalang tumapos doon. Mas mabuting tapusin na natin siya kaysa sa makipag-areglo pa tayo dahil mahirap makipagkasundo sa isang nilalang na nahuhumaling na ng husto sa tao. Daig pa nito ang may sakit sa utak kaya mag-iingat ka. Alam kong napakabata mo pa para rito, pero buo ang tiwala ko sa kakayahan mo. Kami na ni Diego ang magbabantay kay Rosalinda habang nakikipaglaban kayo sa kanya. Okay po, nakuha ko ang lahat ng sinabi niyo. Simulan na nating gumawa ng patibong habang wala pa siya rito. Sige po, Tata Dino. Ipapabantay ko muna ang buong bakuran kay Agum para hindi makapasok dito ang nilalang na iyon. Saad ko naman kay Tata Dino. Sige, kumilos na tayo. Tumayo si Tata Dino at pumunta sa kusina upang kumuha ng gamit na gagamitin namin sa pagsakote doon sa inkubo. Alam kong mahirap ang gagawin namin at baka abutin kami roon ng gabi, pero ayos lang sa akin. Ang importante ay makabawi ako sa mga naitulong sa amin ni Tata Dino kahit sa ganitong paraan man lang. Agad na kumuha ng isang garapon na asin si Tata Dino. Pagkatapos ay inutusan niya akong maghanap ng planggana at isang lubid. Naghanap ako sa ilalim ng lababo at nakita ko ang isang lubid. Ipinakita ko ito kay Tata Dino. Ayos na raw iyon, tapos planggana naman. Nakita ko sa tabi ng lalagyanan ng mga pinggan. Kinuha ko na rin saka dinala sa lamesa. Mukhang narinig ni Diego ang mga kaluskos namin, kaya sumilip ito saglit sa labas at nakita ang aming ginagawa. Halika Diego, lumapit ka rito. Tawag pa ni Tata Dino. Lumapit naman si Diego matapos isara ang pinto ng kanilang silid. Ano po ang mga iyan, Tatang? Pagtataka pa ni Diego. Gagawa kami ng bitag para sa inkubong iyon. Dalhan mo ako ng isang buhay na manok rito at isang galong tubig. Utos pa ng albularyo. Agad na tumalima si Diego at dali-dali itong bumaba ng bahay upang kumuha ng manok sa kanilang silong. Nasisilip ko naman sa may siwang ng dingding ang pagkuha ni Diego ng manok. Mukhang namimili ito ng kukunin, kaya tinanong ko si Tata Dino kung anong manok ba ang dapat kunin ni Diego. Sabi niya naman yung babae daw, kaya sumigaw ako kay Diego na babae ang kunin niya pero hindi iyong inahin. Tumango lang si Diego at pagkatapos makakuha ay kumuha na rin ito ng isang galong tubig bago pumanik sa bahay. Noong makaakyat ay iniabot ni Diego kay Tata Dino ang babaeng manok, tapos ang isang galong tubig at ibinuhos naman iyon sa planggana. Suminya si Tata Dino na kumuha ng kutsilyo. Agad itong kinuha ni Diego at pagkaabot ay gumawa ng malaking hiwa si Tata Dino sa tiyan ng manok. Nangisay sa sakit ang hayop habang unti-unti itong nalalagutan ng hininga. Habang duguan ang kamay, inihanda ni Tata Dino ang mga kagamitan. Hinugot niya mula sa loob ng bayong ang isang papet, karayom, nylon, tali at asin. Ang manikang gamit niya ay gawa lamang sa medyas, tapos tinahi-tahi at nilagyan ng mga tela sa loob. May mga mata ito, tapos isang buhol-buhol na buhok na galing kay Rosalinda ang nakakabit sa ulo ng manika. Hindi ako sigurado
kung gagawa ba kami ng bitag o mangkukulam na lang. Dahil sa mga kagamitan ni Tata Dino ay para na kaming gagawa ng makakaliwang bagay. Pero sabi niya, manood na lang daw muna ako sa gagawin niya at saka na ako humusga kapag nakita ko na ang resulta. Hindi raw ito isang estilo ng pangkukulam dahil humihikayat lang ito upang palapitin ang masasamang espiritu na maligalig at sadyang mapanira. Nang tumirik na ang mga mata ng manok, ay hinugutan ni Tata Dino ang mga laman loob nito, tapos inilagay niya ito sa batya na may halong asin. Umusal siya ng orasyon na wari ko'y paraan ng pagtawag ng espiritu. Matapos nito ay pinahid niya sa papet ang dugo na kumapit sa kanyang kamay. Pagkatapos ay itinali niya ang nylon sa tiyan ng manika upang hindi malaglag ang mga kuko ni Rosalinda na nauna na pala niyang ipinasok sa loob noon. Matapos nito ay ipinahid niya sa papet ang dugong kumapit sa kanyang kamay, tapos tinalian niya iyon ng nylon. May mga kuko din pala si Rosalinda doon sa loob na ipinasok niya na nakuha niya rin noong huli niyang ginamot ito. Ayon pa kay Tata Dino, ang manika ay sumisimbolo raw bilang isang lugar na paglalagyan ng katawan ng tao. Ang sino mang maglagay ng isang bagay sa manika na nagbumula sa parte ng katawan ng tao, kagaya ng buhok, mga kuko o ngipin, ay mapupunta ang kapiraso ng kaluluwa nito sa manika. At ito ay magiging uma o dikit bitukan niya na. Sa madaling salita, magiging kakambal niya na ang manika at magiging isa na sila. Ayon pa kay Tata Dino ay ginagamit rin ito noong unang araw bilang pang-akit sa mga aswang kapag ang aswang ay mailap at mahirap mahuli. Subalit sa tagpong ito, isang takaw laman ang susubukan naming hulihin at kapag kumagat ito sa bitag ay tatapusin ko na agad ito ng walang pagdadalawang isip. Kailangan na talaga yung sintensyahan para hindi na makapaghasik pa ng kanyang kamanyakan. Nang matalian ay tinusok ni Tata Dino ng karayom ang dibdib ng papet. Pagkatapos ay ibinabad niya ito sa planggana kung saan inilubog niya ang laman loob ng manok. Umusal muli ng mantra si Tata Dino. Sa estilo ng kanyang pag-usal ay para itong bumubulong sa hangin habang nakapikit. Pinapanood lang namin ito ni Diego at nang matapos ay sinabihan niya kaming pumasok sa loob ng kabilang kwarto, dala ang asin, manika at lubid na gagamitin para isabit ang manika sa ibabaw ng bitag. Pagkapasok pa namin sa loob, sumalubong kaagad sa amin ang masangsang na amoy ng hangin. Napatakip agad ako ng ilong sa sobrang baho na tila may nabubulok na karne na sumisiksik sa aming ilong. Inilibot ko ang aking tingin sa buong paligid at napansin ang mga lumang gamit na nakatambak sa sahig. Mayroong isang maliit na aparador sa tabi ng higaan na gawa sa kawayan. Puno na ito ng agyo at sapot ng mga gagamba. Pati ang higaan ay nababalutan na rin ng alikabok sa tagal na hindi nahihigaan. Diego, itayo mo yung higaan para malagyan ko ng asin ang sahig. Ikaw naman, Emong, alisin mo rin yung mga gamit. Tapos ipatong mo lahat doon sa aparador. Utos pa ni Tata Dino sa amin. Tumango lang kami ni Diego at magkatulong na itinayo ang higaan. Tapos kinuha ko naman sa sahig ang mga gamit. Saka maingat na inilagay sa ibabaw ng aparador. May ilang gamit din sa ilalim ng higaan na nakabalot sa supot, tapos ang iba ay nakasilid sa karton. Hinila ko na ang mga iyon at inilagay din sa aparador. Nang matapos kami, ay winalisan ni Tata Dino ang sahig. Kumalat ang makapal na alikabok sa hangin
kaya napatakip kami ng ilong. Pagkatapos nito ay winisik ni Tata Dino sa sahig ang asin sa pabilog na hugis. Dahan-dahan lang ang ginagawa niyang pagkalat rito. Ngunit maliit lang ang ginuhit niyang bilog. Mga 4 hanggang 6 na tao lang siguro ang kakasya dito nang nakatayo. Nang matapos ay inutusan niya akong kumuha ng upuan. Dali-dali naman ako lumabas at pagkabalik ay iniabot ko na kay Tata Dino ang upuan na aking nakuha. Nilagay niya ito sa gitna ng bilog tapos tumuntong siya doon at itinali sa kisame ang manikang inerosyonan niya kanina. Tumulo ang patak ng tubig na may halong dugo ng manok sa sahig at habang tumutulo ito ay parang may naririnig akong mga bulong na lumalabas mula sa bibig ng manika. Isang nakakapangilabot na boses na animoy nagmumula sa ilalim ng hukay kaya hindi ko maiwasang kilabutan. Sana ay umubra ito. Tara na, lumabas na tayo. Maghintay na lang tayo ng resulta mamaya. Wika pa ni Tata Dino kaya lumabas na kami ng kwarto. Ngunit habang isinasara ko ang pinto, ay parang naramdaman ko pang lumingon sa akin ang manika. Parang meron itong stiff neck na dahan-dahang gumalaw ang ulo kasama ang katawan. Dahil dito, nakaramdam uli ako ng kilabot. Kaya't naisara ko kaagad ang pinto na medyo napalakas. Napalingon sa akin sina Tata Dino at Diego na nagtataka. Ngunit nginitian ko lang sila upang itago ang aking nakita. Pinuntahan ni Diego ang asawa niya sa kwarto para tiyakin kung ayos lang ba ito. Samantala kami naman ni Tata Dino ay umupo muna sa lamesa. Gamit ang isip ay kinausap ko si Agum upang alamin kung kumusta na ang pagbabantay niya sa labas. Nalaman kong hindi pa niya nakikita ang nilalang. Ni walang bakas o amoy itong maapuhap sa paligid. Maging ang madilim na presensya nito ay hindi niya rin daw nararamdaman. Mukhang sa mga oras na ito ay nasa loob pa ito ng kaharian nila na maaaring natutulog. Magtatanghali na rin kasi ng mga oras na iyon at medyo tirik na ang araw sa labas. Tata Dino, ano pong mangyayari kapag nakapasok na ang inkubo sa patibong natin? Makukulong siya doon ng ilang minuto at gagamitin mo ang panahong iyon para tapusin siya. Pero paano po kapag nagawa niyang makalabas sa bilog na harang na iyon? 5 minuto pa bago niya masira ang bakod na iyon. Kailangan mong maging mabilis. Samantalahin mo agad na hindi pa siya nakakakilos. Doon mo na siya tapusin gamit ang iyong nalalaman. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako sa kabila at sasagot ako agad sa iyo. Sige po, Amang, yan po ang gagawin ko. Sagot ko pa, pero napansin ni Tata Dino na parang napakalalim ng iniisip ko. Kaya tinanong niya ako tungkol dito. Hindi na ako naglihim sa kanya at sinabi ko na ang tungkol sa manika. Sa kayong nakakakilabot na boses na lumalabas roon. Ang totoo niyan, yun talaga ang sikreto sa paggawa noon. Nagsisimula na ang manika sa pagtawag at pag-akit sa inkubo. Kaya naririnig mo siyang bumubulong. Subalit para sa mga normal na tao, hindi nila kailanman maririnig ang boses nito. Tanging ang may karunungan lang ang makakarinig ng tinig nito. Alam kong natatakot ka, iho, pero sinasabi ko sa iyo, wala itong epektong masama sa tao. Tanging ang masasamang nilalang lang ang pinupuntirya nito. Mahabang paliwanag ni Tata Dino, kaya't namangha ako sa kanya. Sapagkat kung susukatin lang ang kakayahan niya, mas matindi pa siguro rito ang kanyang magagawa. At kung usapang kulam lang din naman, hindi lang sakit at sumpa ang kaya niyang ihatid, kundi pati na sa bingit ng kamatayan ay maari niya ring iparanas sa iyo.
Sa dami na nga ng nalalaman niya tungkol sa itim na karunungan, ay maaari na siyang ituring na dalubhasa. Subalit ang proteksyon niya lang ang inaalala niya sa lahat dahil wala daw ito masyadong panama kung ikukumpara sa aking karga. Hindi ito gaano kalakasan kumpara ng sa akin, kaya minsan nahihirapan niyang proteksyonan ang sarili niya laban sa mga elementong hinaharap. At isa pa sa inaalala niya ay wala siyang anak na mapag-iiwanan ng kanyang ligasiya. Mababao na lang yata sa hukay ang kanyang mga natutunan kapag pumanaw na siya. Kaya minsan ay nalulungkot daw siyang isipin ito. Palagi niyang tinatanong ang sarili kung kanino ba niya maiiwan ang bagay na itinuturing niyang kayamanan. Hindi naman pwede kay Diego dahil malaki na raw ito at may sarili ng pamilya, saka hindi rin interesado sa ganitong bagay. Sa tagal na panahon niyang pinag-uukulan ng pansin ang pagiging manggagamot, ay nakalimutan niya ng isipin kung paano niya mapapanatili sa mundo ang kanyang kaalaman ukol sa larangan ng lihim na karunungan. Paggamit ng orasyon, itim na mahika, pangtatawas, at paglalagay ng sumpa ay ilan lamang sa mga bagay na alam niya. Ang pagtataboy sa espiritu at panghihilot ay masasabing sideline lamang niya, ngunit ang pinakaugat talaga ng kaalaman ni Tata Dino ay ang hindi masukat niyang kakayahan kaugnay sa espiritual na bagay na hindi may paliwanag ng mga pangkaraniwang tao. Ito ang rason kaya hindi makapasok basta-basta ang mga aswang at bruha sa dalawang baryo sa lugar na iyon dahil sa proteksyon na ginagawa ni Tata Dino. Marinig lang nila ang kanyang pangalan ay umuurong na kaagad ang mga buntot nila. Talagang katakot-takot na sumpa ang ipinaparanas ni Tata Dino sa mga nagtatangkang manggulo sa kanilang lugar. Minsan, ikinuwento pa sa akin ni Tata Dino na may dalawang mag-asawang lumipat sa kanilang baryo noong dekada 60 upang magtayo ng negosyo para sa kanilang hanap buhay. Pagtitinda ng karne ang isa sa hanap buhay ng mag-asawa, maliban sa sideline nilang mga gulay at prutas na pinagkakakitaan din nila. Unang lapag pa lang nila ay marami na agad silang naging customer dahil sa riwa at napakapresko ng kanilang mga paninda. Natutuwa ang mga mamimili dahil may sobrang 2 o 3 guhit ang bawat 1 kilong karne na binibili sa kanila, na kung tutusin ay maaari silang malugi. Pero ayos lang daw yun sa mag-asawa. Ang importante ay maubos daw agad ang mga paninda nila bago pa magdapit hapon. Sa itsura at amoy ay hindi mo mahahalata na may kakaiba sa karne dahil sinasabuyan nila ito ng dugo ng tao at inoorasyonan para maging sariwa tignan. Ngunit ang dulot nitong sakit at pahirap ay walang kapantay sa sumpang mararanasan mo sa oras na makakain ka nito. Karamihan sa mga nabiktima ay nahihilo at nagsusuka, nagkakaroon ng sakit sa balat at unti-unting nalalagas ang mga buhok. Pabalik-balik sa ospital ngunit umuwi rin agad dahil sa hindi naman malaman ang totoong sakit nila. Sa umpisa ay hindi pa masabi kung anong motibo ng mag-asawa kung bakit nila ito ginagawa. Subalit ang sabi ni Tata Dino, ginagawa lang daw iyon ng mag-asawa sa kadahilan ng nakakatuwaan nila na makitang naghihirap ang mga tao. Nang malaman ito ni Tata Dino, ay agad siyang nagduda at minanmanan ang mag-asawa ng buong gabi. Noong papauwi na sila, ay sinundan niya ito. Bispiras daw iyon ng Pasko, kaya malamig ang hangin sa paligid. Ang mga puno sa paligid ay tila nagsasayawan sa ihip ng hangin. Ngunit ang tunog ng mga insekto ay tila napapahinto sa ingay ng klima. Parang natatakot o kaya nahihiya sa presensya ng mag-asawa, kaya sa halip na mag-ingay ay walang maririnig
kundi ang matinis na sagitsit ng hangin. Unti-unting nag-aagaw ang liwanag at dilim sa masukal na kagubatan habang masugid na binubuntutan ni Tata Dino ang dalawa. Nadidinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito habang nasa malayo siyang distansya, pero ang topic nila ay hindi niya ikinatuwa dahil tungkol ito sa mga taong nabiktima ng kanilang marahas na panlalason. Mahal, natatandaan mo ba yung matakaw na babaeng customer natin? Balita ko, isinugod na uli ng asawa niya sa ospital dahil hindi raw tumitigil sa pagtatae. Wika ng nakangiting ginang na sa tansya pa ni Tata Dino ay mas matanda sa kanya ng ilang taon habang yung lalaki ay ganun din. Oo, naaalala ko. Madalas kayong umorder ng brisket. Kaya ang resulta, nabriskita ng katawan. Sabay halakhak ng balasubas na lalaki. Gusto sana iyong sugurin agad ni Tata Dino upang pilipitin ang ulo. Subalit ayaw niyang mapadako agad sa isang alanganing sitwasyon. Magiging 50-50 na kasi ang tsansa kapag nagkamali siya. Palipat-lipat siya ng tago sa mga puno. Pilit na ikinukubli ang presensya niya sa layong ilang metro. Ngunit habang pumapatak ang oras ay tila nakakaramdam ang mga ito. Naramdaman din ito ni Tata Dino, kaya inihanda niya na ang sarili sa napipinto nilang laban. Dala niya ang mga gamit sa loob ng bayong. Inilabas niya ang buntot ng pagi upang maudlot sa paglapit ang kalaban. Sa amoy pa lang kasi nito ay tsak matatakot na ang mga pangkaraniwang aswang. Sa halip na dumiretso ay sumulong sa masukal na bahagi ang mag-asawa. Naghanda naman si Tata Dino dahil alam niyang may binabalak na ang mga ito. Papadilim na rin kasi, kaya't imbis na dumaan sa bahaging nyugan ay mas piniling takpan ang kanilang mga sarili sa makakapal na dahon ng puno. Advantage nila ang madilim na lugar, kaya't mas pinilit nilang magsuot sa masukal na bahagi ng lugar upang hindi masyadong mabulgar ang kanilang sarili. Ngunit hindi ito problema kay Tata Dino dahil kaya niya ring itago ang kanyang sarili gamit ang mga bertud at orasyon ng tagabulag, kung saan maikukubli niya ang sarili at magagamit na panlinlang sa mga kalaban anumang oras. Isang maliit na luwad na mula sa pinatigas na patak ng puno ng saging ang inipit ni Tata Dino sa garter ng kanyang pantalon, at ilang sandali pa ay nagpalingalinga na ang mag-asawa na tila inaamoy kung nasaan naroon ang taong nakasunod sa kanila. Nang hindi nila ito makita ay medyo nabahala ang mag-asawa dahil may kutob silang hindi pangkaraniwang tao ang kanilang makakaengkwentro. Dahil dito, naisipan nilang magpalit ng anyo para bumilis pa ang kanilang kilos. Naunang naghubad ng damit pang itaas ang lalaki, kasunod ang asawa, at ang sumunod na nangyari ay bahagyang nakakasuka. Dahil dahan-dahang napupunit ang balat ng mag-asawa, sabay ang mga itong napaungol mula sa pagkapunit ng kanilang balat. Sa braso, binti, likod at dibdib ay magkakasabay na tinubuan ng maiitim na balahibo. Tumutulo ang malagkit na laway nila mula sa bibig habang naglalabasan ang malakidlat na ugat na gumuguhit sa kanilang mukha. Hindi maitatanggi sa itsura nila ang magkahalong sakit at kirot na kanilang nararamdaman sa kanilang pagpapalit. Tumutunog pa ang mga buto nila sa kalamnan na animoy binibiyak ng palakol ang katawan. Kasabay nito ay nagsimulang mamula ang mga mata nila at nanlilisik na tumingin sa paligid. Bukod rito, nagsitaasan na rin ang buhok na tila nagmistulang kinuryente. Tapos kasabay ng pagpapatuloy ng paghaba ng mga kuko nila sa kamay at paa. Bagamat sanay na sa mga ganito, hindi pa rin maiwasang kilabutan ni Tata Dino sa pagpapalit ng anyo ng mag-asawa
na animoy literal na nagtatransform bilang mga taong lobo. Mula sa pagkapunit ng balat, paglagatok ng mga buto sa kalamnan at pagkapal ng balahibo, ay may tuturing na mga halimaw na ang kaharap niya. Matapos magpalit ng anyo, ay nagpa siyang maghiwalay ang mag-asawa na isa naman sa mali nilang ginawa dahil magiging kalamangan ito ni Tata Dino. Madali niyang maitutumba ang dalawa sa ganitong paraan, pero hindi pa rin nagpakakampante si Tata Dino dahil malamang may naiisip na estratehiya ang mag-asawa upang gulatin siya. Gamit ang matalas na paningin ay ginalugad ng mag-asawa ang paligid, pati ang kasulok-sulukan ay sinuyod nila. Ngunit wala silang makitang bakas ni Tata Dino. Gayong ang totoo ay nakasunod lamang ito sa kanila. Naghihintay lang ito ng tiyempo para sila ay tapusin. Maya-maya pa ay lumingon sa likuran niya ang lalaki na tila naamoy nito ang presensya ni Tata Dino. Napahinto tuloy si Tata Dino upang abangan ang aswang na nagpalingalinga sa paligid habang nag-aala Spider-Man na gumagapang sa lupa. Nang mapatapat na ito kay Tata Dino, ay bigla niya itong hinampas sa likod. Sa gaspang ng buntot pagi ay napaigik ang aswang na animoy na pulit ang balat sa tindi ng pagkakahampas. Ilang segundo itong nangisay sa lupa habang hinihintay na mawala ang sakit. Subalit imbis na huminto, ay pinasundan pa ito ng hataw ni Tata Dino, kaya halos magwala sa sakit ang lalaking aswang. "Dolores!" Sigaw ng aswang na halos maglupasay sa hapdi na kanyang nararamdaman. Nag-usok sa sakit ang balat na tinamaan, kung saan para itong sinunog at binabalatan. Napasugod sa pag-aalala si Dolores o iyong babaeng aswang na tinignan kaagad ang kalagayan ng mister. Natataranta siya ng malamang malala ang tama nito, kaya't kinakailangan nilang makauwi agad upang magpagaling. Subalit hindi na sila hahayaang makatakas pa ni Tata Dino at hinampas niya rin sa likod ang babae. Bumagsak itong nangingisay sa lupa. Napaungol din si Dolores. Nag-alala naman ang lalaking aswang, kaya kahit nanghihina ay nagawa nitong lapitan ng asawa upang ilagay sa kanyang kandungan. "Hayop ka! Sino ka bang hayop ka dyan? Magpakita ka sa akin! Magharap tayo!" Paghahamon pa ng aswang kay Tata Dino. Nag-iinit ang mga bagang nito sa galit na halatang gustong-gusto ng makabawi. Pero walang panahon si Tata Dino na ibulgar ang katauhan niya dahil tiyak mahihirapan siya kapag pinagtulungan na siya ng dalawa. Subalit may isang pangyayari ang hindi inaasahan ni Tata Dino dahil biglang lumitaw ang kanyang sarili sa harap ng mag-asawa. Sa gulat niya, ilang segundo siyang nanigas at napatulala na tila walang kaide-ideya kung paano nawalan agad ng bisa ang gamit niyang tagabulag. Napatingin sa kanya ang mag-asawa na dahan-dahan ang tumatayo matapos humupa ang sakit mula sa kanilang pinsala. Napaatras naman si Tata Dino na makabawi din sa pagkabigla sa nangyari. "Kung ganon, ikaw pala ang lapastangang iyon! Magbabayad ka sa ginawa mo sa amin!" Segunda naman ang ginang. Naghanda si Tata Dino na tumakbo, pero tumalon ang lalaki at dinamba siya. Nabitawan niya ang buntot pagi at napalayo ito sa kanya. Sunod ay kinagat ng lalaki ang mukha ni Tata Dino, subalit nakausal agad ito ng orasyon, sabay tinira ng tigalpo ang mukha ng lalaking aswang. Nagsisigaw sa sakit ang lalaki dahil mistula itong sinabuyan ng asido sa mukha. Nabuwal ito sa tabi ni Tata Dino habang ang kanyang asawa ay hindi mapakali sa nangyari. Sinamantala ito ni Tata Dino upang makuha ang buntot ng pagi. Ngunit nakatalon kaagad si Dolores para pigilan naman si Tata Dino. Bumaling si Tata Dino sa likuran
at nagulat siya nang makitang nakarecover na kaagad ang lalaking aswang. Dahil dito, napaatras si Tata Dino nang magsimula siyang palibutan ng mag-asawang aswang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na muna umatake ang dalawa at mas pipiliing bantayan ang kilos ni Tata Dino bago sila gagawa ng aksyon. Pero nababasa agad ni Tata Dino ang plano ng dalawa dahil sa galawan pa lang ay halatang hinihintay muna nila na sumugod siya bago sila sasagot ng kanilang pangmalakasang atake. Ito ang nakikitang diferensya sa laban. Kung kumpiyansa ang mga ito dahil dalawa sila, ay mas matinik naman si Tata Dino dahil gagamitin niya iyon sa kalamangan. Ilang minutong nagtitigan ang magkabilang panig. Tila walang gustong kumilos. Parehong nagpapakiramdaman ng galaw at naghihintay ng pagkakataon para umatake. Ano, Nestor? Sugurin na natin siya! Kanina pa ako naiinip na katayin ito. Tanong pa ng asawang si Dolores. Maghintay ka muna, mahal. Sa tingin ko, mukhang hinihintay niya rin tayong sumugod. Matalino ang isang ito, kaya huwag tayong magmakakampante. Pero, kaya-kaya naman natin siya kung sabay natin siyang hatakihin. Huwag na natin itong patagalin. Apuradong wika pa ni Dolores, nahalatang naiinip na sa mabagal na aksyon ng asawa. Subalit hindi na sumagot si Nestor. Binabantayan niya lang ang kilos ni Tata Dino na biglang naglabas ng punyal mula sa likuran. Kakaiba ang punyal na hawak ni Tata Dino na may habang 8 pulgada ang talim at mukhang yari sa tanso na pabilog ang hawakan sa dulo. Sabihin mo, sino ka bang talaga? At bakit mo kami sinusundan? May nagawa ba kami sa iyo, ha? Tanong ni Nestor, ngunit tahimik lang si Tata Dino na siyang ikinainis ng aswang. Sumagot ka! Kinakausap kita! Sigaw muli ng lalaki. Malaki ang kasalanan nyo dahil sa ginagawa nyong pamiminsala sa mga taga rito. Kaya ako narito upang tapusin na ang paghahasik nyo ng lagim dito. Galit na tugon ni Tata Dino, pero napangiti lang si Nestor. Kung ganon, alam mo na pala ang sikreto namin. Matalino ka para sa isang pangkaraniwang tao. Paano mo nalaman na kami ang may gawa? Nakangising tanong pa ni Nestor. Mahal, tapusin na natin ito. Sabat naman ni Dolores. Manahimik ka, mahal. Hayaan mo muna kami mag-usap ng pakialamerong ito. Saway naman ni Nestor sa misis. Tumahimik naman si Dolores at muling ibinalik ang tingin kay Tata Dino na may ilang di pa ang layo sa kanila. Simple lang, ang ginamit yung sangkap sa karne nyo ay dugo ng tao. Ngunit hindi ko alam kung bakit nyo ginagawa ito. Pero sinasabi ko sa inyo, dito na magtatapos ang kabalbalan yung dalawa. Pagbabanta pa ni Tata Dino. Pinagbabantaan mo ba kami? Mag-isa ka lang. Anong magagawa mo sa amin? Pang-aasar pa ni Nestor. Kaya ko kayong tapusin mag-isa. Kaya manood ka kung paano ko gigilitan niyang leeg mo. Tugon pa ni Tata Dino. Sige, tignan natin kung magagawa mo ba yan. Biglang sumabog ang lupang kinakatayuan ni Nestor at nakalapit ito agad sa harapan ni Tata Dino. Hindi ka agad nakakilos ang albularyo sa pagkabigla at hindi na malayan ang pagtusok ng kuko ng aswang. Umatras si Tata Dino para umiwas, subalit sinundan siya ng kamay ng aswang at nakalmot nito sa dibdib si Tata Dino. Tanggapin mo ito! Sambit naman ni Dolores na nakatalon na pala para hampasin din si Tata Dino ng mga kuko. Yumuko si Tata Dino sabay gulong sa lupa, pero bumulaga sa harap niya si Nestor na nakahanda na ang mga pangil para butasan ang leeg ni Tata Dino. Umusal lang orasyon si Tata Dino tapos biglang ibinuga kay Nestor. Napaatras si Nestor sa sakit nang tila masunog ng hindi nakikitang apoy ang mukha niya. Dahil sa nangyari,
Napahinto sa pagsugod si Dolores at nilapitan niya ang asawa na nagsisigaw na nakalupasay sa lupa. Lumapit si Tata Dino para saksakin si Dolores, pero bigla siyang sinipa ni Nestor sa tuhod, kaya napaluhod si Tata Dino. Tila may nabali yatang buto sa binti niya sa lakas ng sipa. Subalit dahil sa karga ay hindi ito gaanong maramdaman ni Tata Dino. Tumayo siyang muli para lapitan ang mag-asawa, pero mabilis na nakarecover si Nestor. Sinubukan niya uling saksakin si Dolores, pero nahawakan ni Nestor ang kamay niya, tapos pinilipit ito hanggang sa umikot. Sumama ang katawan ni Tata Dino, kaya hindi ito nabali sa pagkapilipit. Pagkatapos ay sinipa niya si Nestor, pero nasalag ni Dolores ang sipa niya at gumanti ng isang suntok sa dibdib. Napaigik sa sakit si Tata Dino at tumilapo ng ilang metro. Naputol ang maliit na sangang pinagbagsakan niya. Tumayong muli si Tata Dino kahit pa nanghihina na siya nang mapansing papalapit na sa kanya ang dalawa. "Ano uli yung sinasabi mo kanina? Ha?" Pang-iinsulto pa ni Nestor habang patuloy silang lumalapit ni Dolores. Pero seryoso lang na tumitig si Tata Dino sa mag-asawa at maya-maya pa ay hinagisan niya ng tigalpo si Nestor at sinipa niya naman si Dolores. Nabigla ang mag-asawa sa sorpresang atake at pareho silang bumagsak sa lupa. Dinampot ni Tata Dino ang punyal sa lupa, pagkatapos ay lumapit siya sa dalawa. Hindi na nakapalag pa si Nestor nang saksakin siya ni Tata Dino sa leeg. Nangisay sa lupa ang katawan ng lalaki nang dahan-dahan itong mag-usok at masunog ng naglalagablab na apoy. Kasunod nito ay unti-unting pagkatunaw na tila abong nalulusaw ang katawan ni Nestor. Alumpihit na sumisigaw ang aswang habang patuloy na natutupok ang katawan nito. Sinubukan niya itong pigilan, kaso mas lalo pang lumalaki ang apoy na unti-unting tumutunaw sa kanya. Halos hindi naman makareact si Dolores sa nangyari sa asawa. At takot na takot ito nang siya na ang lapitan ni Tata Dino upang isunod. Napagapang ito pa atras sa takot sa albularyo. "Huwag! Huwag! Lumayo ka!" Nanginginig na pagtataboy pa ni Dolores kay Tata Dino. Subalit tuloy lang ito sa paglapit hanggang sa bumangga si Dolores sa isang puno. Tumayo si Dolores para muling lumaban, subalit sinuntok siya ni Tata Dino sa tiyan. Napaupo sa lupa si Dolores sa sakit at nagsimulang magmakaawa na huwag siyang patayin. Ngunit buo na ang desisyon ng albularyo na tapusin ang aswang. Kung papairalin niya ang awa rito, isang araw babalik ito upang maghiganti at sa pagkakataong iyon ay maaaring mas malakas na siya kumpara sa dati. Kaya't hanggang maaga ay wawakasan na ni Tata Dino ang mga ito upang hindi na muli makapaghasik pa ng lagim sa kanilang baryo. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa kasunod nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.